finals natin, which is documentary. And nangyari is individual siya. Again, next week we'll start our consultation. Kakarating ko lang ikaw. Kapag bago day, lagi ka namang late. So anong araw yung final requirement natin? Gagawa daw ng documentary, tapos individual. Next week na ata yung consultation. Ang bilis, no? Agad? Ang bilis naman! Paano natin mahanap na agad yung film yan? Ewan ko sa kanya, tanong mo sa kanya. Jeepney driver Julita. Anak, dyan mo muna at makikinig ako ng balita. He's got to comply with the upcoming franchise consolidation deadline. He says he's approving in the new year. Grabe, kawawa talaga mga tsuper ngayon. Magpapasko pa man din, tapos ganyang balita matatanggap nila. Kaya nga eh, hindi rin natin sila masisisi kung ba't sila nag-arally. Apektado tayo ng mga commuters, ma. Eh, teka. Ma, may pinapagawa sa amin yung prof namin na final requirement for this term. And I think, pwede ko sila maging subject for my documentary, yung mga jeepney drivers na. Jeepney phase out. Breaking news. President Ferdinand Marcos Jr. In-extend niya yung... Ano ba yan? Nakakainis naman si Ma'am. Paano ako maghahanap ng tao sa documentary na to? Okay na sana yung jeepney phase out, kaso wala naman akong source. Tapos next week na consultation? Ang hirap naman, ano ba yan? Kuya, pwede ka po maalala. Sorry, nagmamadali na ako, may klase pa ako. Miss. Yes po. Hello po. I'm Alice from film program. And galing ka ba kanina sa rally? Or pwede pa kita matapos? Oo, actually, galing ako doon. Papasok lang ako para magpasa ng requirements. Meron pa nga mga students din eh. Gusto mo bang pumunta? Actually, I'm looking for someone kasi na parang magiging subject sa documentary ko. And naisip ko na yung mga nag-rally. May kakilala ka bang like mag-jeepney driver or Yung papa ko, jeepney driver siya. seryoso? Pwede ko ba kayo makuha maging subject sa documentary ko? Ganda. Hindi ko alam kung papayag si Papa eh. Pero may message na lang kita pag pumayag siya. Sure, sige, bigay sa social media. Ako si Peter Santos, 52 taong gulang na, namamasada sa loob ng 22 taon. May dalawa akong anak at ang isa ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Kung aking ilalahad, mahirap ang trabahong pinili ko. Buong araw ay namamasada upang may maibigay na pangkain sa aking mga anak. Ako na lamang ang tumayo bilang ama't ina sa mga anak ko. Sa paraan na trabaho na ito ay mas pinagbuti ko para sa gayon ay matustusan ang kanilang pangangailangan. Kamusta biyahe? Okay lang, anak. Okay lang yan, Tay. Hinutin ka lang ng magandang anak. Sus, nang bola pa to eh. Tapyas agad ang halos kalahati ng mga jeepney sa Metro Manila simula po sa February 1. Tiniyak naman ng LTFRB na hindi aabot sa 30 pesos ang pamasahe sa mga modern jeepney. Laking sakit sa aming tsupe na matanggap ang balitang natatanggalan na ng prangkisa ang ilang taon naming pagtatrabaho at pagsisilbi sa mga commuter. Ang trabahong ito ay pinili namin hindi lamang para matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya, ngunit para na rin manilbihan sa mga commuter. Maaaring ito nga isang hakbang patungo sa mas ligtas na komportableng transportasyon, ngunit ito naman ang magiging dahilan ng pagkagutom ng pamilya ko.
Ako si Arabella Santos, isang anak ng jeepney driver na si Peter Santos. Lumaki man ako na walang ina ay hindi ko to naramdaman sapagkat pinuna ng aking ama ang mga pagkukulang sa puso ko. He never failed to give us the life we deserve even though we are well aware how hard this job is. We are not well off, but my father continues to strive for us. Ang sabi ko pa nga, "Pa, college naman na ako. Baka naman kaya ko na mag-part-time job." But he disagreed. I have to continue my studies kasi ang sabi niya, baka kapag natuto ako kumita ng pera ay makalimutan ko na ang pag-aaral ko. O tay, halika na, maghapunan. Sakto na pala yung dating mo eh. Kamusta naman ang biyahe, tay? Ayun, okay naman. Marami mong pasahero. Siyempre, gwapo tatay ko eh. Siyempre. Sa loob ng ilang taon na pag-aaral ko ay minsan hindi nagkulang ang aking ama na tustusan ang pangangailangan ko sa eskwela, maski na ang aking nakakabatang kapatid. Mailang beses na sumagi sa aking isipan na gusto ko na lamang tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lang. Pero sa bawat araw na yun, ipinapakita sa akin ng aming tatay na masaya siya sa kanyang ginagawa. I can see that he is passionate to what he is doing. He loves his job so much kung kaya't pati kaming mga anak ay nalungkot na libo-libong driver ang mawawala ng trabaho. Ako si Beatrice Santos, isang estudyante sa PUP na anak ng isang jeepney driver. Taon na ang lumipas, magmula ng ama na lang namin na nagpapaaral sa amin. Pasok na po ako! Lahat ng kailangan namin, pang-aral, pangkain, inanggaling sa paghihirap ng aming ama bilang isang jeepney driver. At dahil dito, ako ay sumali sa rally na ginanap at nakisali sa ibang estudyante na tutol sa jeepney phase out. Bilang anak ng isang jeepney driver, ito na lamang ang aking maitutulong sa aming ama. Maliban sa pag-aaral ng mabuti, malaking bagay na rin ito para makatulong sa pamilya ko, lalo na't hindi lang ako anak na mayroon si Papa. Masakit bilang anak makita ang mga magulang mo na nahihirapan sa kakaisip sa kung ano man ang kakainin namin sa pang-araw-araw. Para sa inyo to, Pa. As you can see, I chose to document the life of a jeepney driver. Bakit? Para malaman natin kung paano nakaka-apekto sa kanila yung jeepney phase out na nangyayari ngayon. And kung makikita natin, si Peter, mag-isa lang siyang tumataguyod sa pamilya niya, which is isa siyang jeepney driver. And yung dalawang anak niya, isa ay nakapagtapos lamang, yung isa nag-aaral pa, at kailangan niyang mataguyod yun hanggang sa makapagtapos. Ito lamang iparating sa documentary nito na kung gaano kahalaga yung mga jeepney rider natin para sa ating mga commuter. Yun lang naman po. Thank you. So ayun, maganda yung presentation na ginawa ni Miss Alice. Quiet class, quiet. Now let's commend din yung efforts and service ng ating mga jeepney drivers here. No, the jeepney phase out! Go to jeepney phase out. Okay, that's this here. Tapos na ang klase. Pag yun ang pangalan siya. Lagwag dyan. Yun! Finally! Tapos na dun sa finals ko! Hay, makapag-thank you nga kay Bea. Bea! Pasado ako sa documentary namin! Thank you ng sobra sa family mo. Congrats. Pero wala na si Bea. Ate niya to. Ilang estudyante namatay dahil sa kumakailang stamp sa nangyaring jeepney phase out rally. Tulong! Tulungan yung anak ko si Beatrice! Beatrice, anak ko!
Beatrice! Beatrice, anak ko! Tulong! Beatrice! Ang autokalesa o jeepney ay naging bahagi na sa ating mamamayang Pilipino. Kasama na ito sa kasaysayan at patuloy na tinatangkilik hindi lamang ng kapwa ko Pinoy, bagkus ng mga turista. Ang labang ito ay hindi lamang sa kapwa ko driver, sa mga commuter, bagkus sa mga Pilipinong pilit kaming ipinaglalaban.